El Filibusterismo, ang buod ng Kabanata 5, ang Noche Buena ng isang kutsero. Gabi na noon at kasabay ng pag-uwi ni Basilio sa bayan ng San Diego ay ang nagaganap na prosesyong pang Noche Buena. Nalimutan ng kutserong si Silong ang kanyang sedula kaya't ito'y kinakailangang bugbugin muna ng mga gwardya sibil. Pagkatapos ay napag-usapan nila ang imahe ni Metusalem, ang pinakamatandang taong nabuhay sa mundo. Kasunod nito ay idinaan ang mga imahen ng tatlong haring mago, dahil dito inaalala ni Silong si Haring Melker na kayumanggi ang balat. Ipinanong ng kutsero kay Basilio kung nakawala na ang kanang paa ni Bernardo Carpio na naipit sa kabundukan ng San Mateo. Pinaniniwalaan kasi na hari ng mga Pilipino si Bernardo Carpio na makakapagpalaya di umano sa bayan. Pagkaraan ay nadaanan nila ang ilang mga imahen. Ang huli sa mga ito ay ang imahe ng Birheng Maria na tila malungkot. Nahuli muli si Silong dahil hindi niya namalayang namatay na ang ilaw ng kanyang kalisya. Sa pagkakataon ito ay dinala na sa presinto ang kutsero kaya bumaba na lamang si Basilio at naglakad. Sa paglalakad ni Basilio ay napansin niya na wala masyadong parol ang mga bahay at tahimik ang karamihan maliban sa bahay ni Kapitan Basilio na puno ng kaligayahan. Nakita niya dito ang Alperes, ang Cura, at si Simon. Nakarating din si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago kung saan siya binati ng mga kaitiwala. Ikinuwento ng mga ito kay Basilio ang tungkol sa mga pangyayari sa bukid kung saan maraming namatay na hayop at kaitiwala at sa balitang nadapit si Kabiasang Tales, ang ama ng kanyang nobiyang si Julie.